Talaga namang kaninang umaga, paglabas ko, sabi ko, medyo mainit pa kaninang umaga, di ba? Pero kahit mainit yung panahon kanina, mas mainit pa rin yung pagtanggap ninyo. Kaya maraming salamat. Palapit pa lang ako sa mga bahay, sabi na, huwag kayong mag-alala, straight kidding kami dito. Kaya ako yung nagpapasalamat talaga una sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, mapaglingkod. No? Parang napakabilis po ng panahon. Dumaan na naman yung 3 taon, di ba? At ngayon, nandito na naman tayo. Pero po sa loob na ng 3 taon na yan, may pagmamalaki naman po natin yung ating performance bilang mga public servant. Napagpatuloy natin ang good governance na tinutulak ni Mayor Vico. At ang masakit po dyan kasi meron po nagsasabi yung iba na hindi daw importante yung good governance. Dahil hindi daw nakakain yung good governance. Naririnig niyo ba yun? Alam ba ninyo yung ibig sabihin ng good governance? Kailangan ko po i-explain sa inyo ng konti, no? Kasi para malaman natin ang importansya ng isang maayos, matino, malinis na paggogobyerno. Noong 2019, naging Mayor Vico, ang budget po na minana niya ay 10 billion pesos. No? Tumindig siya sa isang malinis na pamahalaan, inalis siya yung korupsyon, lalong-lalo na sa Office of the Mayor, dinilis siya yung korupsyon sa loob ng ating City Hall, binasag niya yung mga sindikato sa loob ng City Hall. Sa gitna ng pandemya, nagpa-pandemya tayo, lockdown tayo, walang komersyo. Pero umakyat po ang ating budget, umakyat po ang income ng ating lungsod. Mula 10 billion, in 2022, naging 13.5 billion. In 2023, naging 15 billion. In 2024, naging 17 billion. Itong taon na to, nabanggit po ni Councilor Maro, mahigit 22 billion na po tayo. Isipin ninyo, sa loob po ng 5 taon pa lamang nakakaraan, mula 10 billion, naging 22 billion. Ito po ang dahilan bakit importante ang good governance. Habang yumayaman ang ating lungsod, dumadami din po ang programa at proyektong na ibababa sa ating mga mamamayan. Ang good governance, ang simple lang po yan, understanding natin, hindi nakikinabang ang politiko, ang nakikinabang sa kayamanan ng ating lungsod ay ang taong bayan. Ganun lang kasimple. Kaya yung sinasabing hindi daw importante yung good governance, ako na po magpapatunay na yan po ang pinaka-importante. At yan din po ang dahilan. Yan din po ang dahilan bakit hanggang sa ngayon, ang Pilipinas po dito sa Asia nagiging kulelat na. Kulelat tayo. Naunahan na tayo ng mga bansa katulad ng Thailand, Malaysia, pati na po ang Vietnam. Alam niyo ba, noong 1950s at 1960s, ang Pilipinas ay nagpapautang sa South Korea. After the Korean War, ang Pilipinas po ay nagpapautang sa kanila dahil progresibo po ang Pilipinas noon. Ngayon, naiwan na tayo ng South Korea. Naiwan na tayo ng mga bansa ng Japan, Korea, lahat po ng mga halos kapitbahay natin. Alam niyo bakit? Sila tumuntong sa isang plataforma ng good governance. Sila tumuntong sa isang plataforma na kailangan malinis natin ang pamahalaan at hindi dapat magpayaman yung mga tao sa pwesto. Yan po yung pinasok ni Mayor Vico dito sa atin sa lungsod ng Pasig. At hanggang sa Amerika, isipin ninyo, hanggang sa Amerika, binibigyan ng parangal ng State Department ang ating mayor. Anti-corruption champion, Mayor Vico Sotto. Tapos sasabihin ng iba, hindi daw importante yung good governance. Bilang Pasigenyo, ako po yung nai-insulto. No? At nasasaktan. Dahil dun sa magagandang nagagawa at natutulot ng malinis na pamumuno. Kaya naman, saan po napupunta yung mga pondong ito? Una sa lahat, social services po natin. Ang mga senior natin, di ba, may mga senior tayo dito. Sina-champion ni Councilor Warren Inocencio. Sa mga senior natin, ang mga benepisyo nyo ngayon, sino ditong nakakakuha ng social pension natin? Social pension, di ba? Maghanap kayo ng ibang lungsod na mayroong social pension ng mga senior. Ang local senior pension, yan po ay nanggagaling sa lokal na pamahalaan. Mula sa ating city yan, hindi po galing sa national yan. At ngayon, dahil nga yung medyo tumaas po ang income ng ating lungsod, pati na rin po yung dating hindi nakakasama sa social pension, yung may 4,000 pababa na SS o GSIS, kasama na rin pa kayo sa ating social pension natin. Itong taon na ito, 2025, di ba, meron po tayong programa dun sa mga centenarian natin, yung 100,000 sa national government. Ang local, meron tayong 80 years old, biniyak-biyak po, 80, 85, 90, 95, 100.
Sabi nung iba, paano naman kami, yung 81, 82? Ano mo, alam nyo, ganito lang po kasimple. Dahil first year ng implementation natin, itong pagbibigay ng cash gift sa ating mga senior citizen na may mga takdang edad. Itong taon na ito, 2025, dahil nagko-complain po yung ibang mga senior, nakalampas daw sila. Lahat po ng senior natin, mula 80 hanggang 100, magkakaroon po ng kanyang suporta galing sa ating lokal na pamahalaan. Ano yung sabihin nun? Mula 80 to 84, pag birthday nyo, may 10,000 kayo. 85 to 89, may 15,000 kayo. 90 to 100, may 25,000 kayo. Okay, so ba, ang ating solo parent, may solo parent po dito. Ang solo parent po natin, magtanong din kayo sa mga kapitbahay ninyo, mga lungsod. Sino sa inyo, sino sa kanila ang may programa ng lungsod nila nagbibigay ng 1,000 kada buwan pang suporta sa ating mga solo parent? Iisa lang po ang Pasig sa 5 mga lungsod. Sa buong Pilipinas po ito. Ang daming mas mayaman na lungsod sa Pasig, pero Pasig kayang ibigay diretso sa tao ang tulong. Ang PWD sector natin, yung ating mga bedridden PWD, meron na rin po kayo na matatanggap na 500 pesos a month, tulong po, parang social pension na rin po mula sa ating lokal na pamahalaan. Pero ba't nagagawa ng ating gobyerno ang magbigay ng dagdag na benepisyo sa ating mga kababayan? Ang mga tricycle driver natin ngayon, wala namang prangkisa. Tinanggal ng prangkisa ngayon. Ang pagbabayad ng prangkisa, libre na mula sa ating lokal na pamahalaan. Ang mga sari-sari store natin, dati may bayad. Ngayon, 250,000 ang inyong benta pababa sa isang taon. Zero na rin ang babayaran ninyo. Dati umabot ng 8,000. Yan po ay batas ni Councilor Maro Martinez. Anong mensahe ang gusto kong iparating sa inyo? Nagbababa tayo ng buwis. Wala po tayong tinaas na buwis kahit na piso. Wala pong inuutang ang ating pamahalaan, pero dumadami po ang serbisyo na nabibigay natin sa tao. Ang dating mga ospital natin, sa healthcare natin, ang ospital natin, dati ang PCGH, multi-awarded po ang PCGH. Bakit multi-awarded? Dahil halos kompleto po ang mga gamit, napaka-high-tech po ng ating ospital. Meron na rin po tayong binuksan na catheterization section ng ating hospital kung saan makakagawa na ng angioplasty. Hindi na kayo pipila sa hand center. Dito sa PCGH, pwede na kong gawin. Ngayon, bakit po ba meron mga ganyang klaseng programa? Padagdag tayo ng padagdag ng healthcare services po natin. Ang Child's Hope dati sa kabayanan ng Pasig, ngayon po, kinonvert na natin, ginawa na rin natin isa pang medical center o isang pang general hospital. Ngayon, Pasig Hope Medical Center na siya. Hindi lang isa, kundi 2 na ang ating medical center dito sa lungsod ng Pasig. Yung ibang lungsod, wala nga silang sariling medical center. Tayo, 2. 2 na po. 3.5 billion na higit ang nakalaan sa ating healthcare services, healthcare department pa lang natin para po sa kalusugan ng Pasigueño. Priority natin ang healthcare. Sa education, ito po, na may kakwento ko, nung isang araw po, nandun po yung sa may nagpayong. Yung lumapit po sa akin yung isang dati kong leader, sabi niya sa akin, Vice, nung tumakbo kayong mayor, okay, sa volunteer ninyo. Kaya lang, nung na hindi kayo naupo, tinanggal yung anak ko, dati siyang scholar sa PLP. Hindi nakapagtapos yung anak niya ng kolehiyo. Nakakadugo po yung puso yung ganyang klaseng politika, di ba? Pero alam nyo, may marunong din po ang Diyos eh. Dahil ngayon, noong 2019, binigyan yung pagkakataon si Mayor Vico. Marami din nagtanong noon kay Mayor Vico, paano yan? Pag naupo si Mayor Vico, paano daw yung mga scholar nung dating administrasyon? Ang ginawa ni Mayor Vico, 11,000 scholar noong 2019, imbes na bawasan niya yung scholar, ngayon 25,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. Dinagdagan niya ba? Higit doble. At tandaan po ninyo, yung scholar po natin, hindi tinatanong kung sino binoto nyo nung nakaraang eleksyon. Open po ang serbisyo, lahat ng serbisyo ng ating lungsod, pati po sa ating mga ospital. Hindi tinatanong kung kailangan kakampi ka o kalabang ka. Ang pangako po namin nung nakaraang eleksyon,
Ha? Basta kayo Pasigueño, pagkatapos mo ng eleksyon, ang politika isang araw lamang. Pagkatapos ng eleksyon, lahat ng Pasigueño pagsisilbihan po natin. So mga kaibigan, ulitin ko, no? Itong mga programa natin, health, education, dumadami scholar, meron pa tayong isang scholarship program na ilunsad. Itong term namin, ito yung Pag-asa Scholarship Program. Alam naman natin, nabanggit nga ni Warren kanina, yung pag-aaral, napaka-importante. Pangarap natin, gumanda ang buhay ng ating mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na edukasyon hanggang makatapos sila ng kolehiyo. Pero ang problema, pag wala po tayong pambayad, minsan, ang nangyayari, hindi na natin pinapangarap sa mga anak natin makapagtapos sila. Ang PLP, nandyan. By the way, ang PLP po, Pamantasan Lungsod ng Pasig, nung araw may bayad pa yan. Ang bayad niyan, kalahati po sa magulang, kalahati, subsidized po ng ating lokal na pamahalaan. Pero ngayon, dahil po sa batas ni Congressman Roman Romulo, libre na po ang PLP. At hindi lang ang PLP, lahat po ng state colleges and universities sa buong Pilipinas, libre na dahil po kay Congressman Roman Romulo. Yan po yung katotohanan. So ngayon, PLP ngayon, libre na nga, 100%, wala nang pinabayaran. Ang nag-a-apply po dyan, taon-taon napakarami. Pero ang kaya lang, ang capacity lang ng PLP nasa 1,300. 8,000 po yung nag-graduate ng ating senior high school. So paano na po yung iba? Na hindi masyadong mataas yung grades, pero nais rin nila mag-aral, nais rin nila magtapos. Dito na po pumapasok yung Pag-asa Scholarship Program. Kung saan hindi tinitignan yung kanilang grados, kung hindi ang tinitignan yung estado ng buhay o social standing. Ang inuuna po natin dito yung pinakamahihina. Nang bibigyan natin pagkakataon makapag-aral. Kahit na average lang yung grade nyo, gusto magtyaga ng mga anak nyo, gusto magtapos yung mga anak nyo, tinutulong po ng ating lungsod na mga pagtapos. Ngayon, malapit na po umabot sa 2,000 ang ating mga scholar na nag-aaral sa Pasig Catholic College at sa Arellano University. Libre, may allowance pa mula sa ating lungsod. Sa susunod na term, kung bibigyan po kami ng pagkakataon, mamaya po, ikakwento ni Congressman Romulo, yung ginagawa niya sa national, ito po yung tinatawag natin multiple pathways. Kasi aminin po natin, hindi lahat ng anak natin college ready. No? Yung iba po, kailangan na gusto magtrabaho ng kaagad. Kailangan po nila maghanap ng ikabubuhay nila para makatulong sa kanilang mga pamilya. Kaya po itong isang programang ilulunsad natin ay simple lang. Kung hindi po kayo papasok sa college o hindi kayo papasok sa Pag-asa Scholarship Program, pwede naman po kayo magkaroon ng skills development o skills training, yung vocation, technical na pathway. Kung saan ang city rin po ang magpapaaral sa inyo para magkaroon kayo ng additional skills. Katulad ng welding, katulad ng IT. Sa IT, meron po tayong mga AI programming, meron po tayong heavy equipment, operation, at marami pang iba. Para pagkatapos ng 1 taon o kahit na 2 taon ay maging espesyalista ninyong mga anak, magkakaroon na sila ng dire-diretsong pagtatrabaho. Ito po yung mga programang tinutulak namin. Ulit, lahat po ito kailangan po ng pondo. Hindi nagtataas ng buwis ang Pasig, nagbabawas pa tayo ng mga koleksyon sa ating mga negosyante, nagbibigay pa tayo ng mga pabuya sa iba't ibang sektor, katulad po ng tricycle, at wala pang inuutang ang ating lungsod. Ito ang bunga ng isang malinis na pamamahala o good governance. Doon po ako babalik. Kaya napaka-importante at mahalaga ang good governance. At bilang pagpapatapos, uulit-ulitin ko po ito. Yumayaman ang ating lungsod, ang nakikinabang ang taong bayan. Simple lang ang dahilan dahil ang mga nakaupo sa pwesto ngayon, hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan. Malapit na po ang eleksyon. Nagkalat po ang ayuda. Tama ba? Kasi kanina, pag-ikot ko dito, Vice, ang daming pera ng kalaban nyo. Sabi ko, hindi na bale. Hindi naman kayang bumoto ang pera. Ang tao pa rin ang boboto. At alam ko, ang Pasigueño, hindi kahit kailanman ibebenta ang kanilang prinsipyo. At
lalong-lalo na hindi nyo ibebenta ang inyong mga boto. Kaya ako'y matinding pakiusap po, ha? Lalong-lalo na po sa council. Alam nyo, napakahirap po ng maging presiding officer o yung maging leader ng isang council na iba-iba ang kinakanta. Para pong banda, okay? Para pong banda yan eh. Meron ba kayong narinig na bandang maganda na ibang mga kasama sa banda, iba yung sinisigaw at iba yung tinutugtog? Kaya bigyan nyo naman po kami ng mga konsyal na kaya namin sandalan. Yung pareho yung prinsipyo, yung pareho po yung mga pangarap namin para sa Pasigueño. Diyan po papasok ang mga konsyal ng Giting ng Pasig. Pwede ho ba? Huwag na tayong magsisingit. Dahil ang singit ay... Okay, nagsabi niyan ha. Kayo nagsabi niyan ha. Oh. Importante po, hindi po, alam nyo, ang public service, hindi po ito tungkol sa barkadahan, kumpare, sa utang na loob. Kung nais po natin makita yung pagbabago sa ating lungsod, una sa lahat, kailangan po natin maging kabahagi dun sa pagbabago yan. Hindi natin pwede iasa lahat sa pamahalaan, pero kailangan mamili tayo ng mga tao na worthy, no? Yung pwede po natin bigay ang ating tiwala. At saan pa ba kayo maghahanap ng pagkakatiwalaan kung hindi sa subok na ito po ang Giting ng Pasig? So vote straight po tayo, tandaan po natin. 1, 4, 3. Number 1, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor Dr. Jaworski. Sampung na mga konsyal sa Giting ng Pasig. Mabuhay ang Lapigo! Mabuhay ang Giting ng Pasig! Maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat, Vice Mayor Dodot Jaworski. Muling boto, number 3 sa balota, Vice Mayor Dodot Jaworski.